We are just the two of here. You don't need to go in the corner. Nairita nitong sabi sa akin kaya tumabi na lamang ako sa kanya para wala na itong masabi. Hindi ko na lamang siya tinapunan ng tingin. Narating namin ang company ni Sir Trevor. Hey, asshole. Bati nito kay Sir Nico. Nginitian ako ni Sir Trevor. Ganun din ang ginawa ko. Tahimik lang ako sa meeting. Sinusulat ko mga dapat kong i-take note. Baka magtanong sa akin ng boss ko. Napapahikab ako dahil inaantok na ako. Napalingon sila pareho sa akin kaya napatuwid ako ng upo. Inaantok na, maganda mong secretary, Nico. Baka naman kasi pinapagod mo. Nakangiting biro niya. Parang gusto ko lumubog sa kinauupuan ko sa biro ni Sir Trevor. Pinamulahan ako ng mukha. Parang may laman kasi ang sinabi niya. Asshole! Sabi ni Sir Nico sa kaibigan. Hindi ako makatingin ng diretso sa boss ko. Nagkunwari na lang ako na hindi naman apektado sa sinabi ni Sir Trevor. Natapos ang meeting nila na wala akong naintindihan. Sumunog naman kami pumunta sa cafe kung saan nandoon ang isa pang client nitong babae. Pagkapasok namin sa cafe, may isang babae ang sumalubong agad kay Sir Nico. Nagbeso-beso sila. Napatingin sa akin ng babae at tinaasan ako ng kilay. Hinagod pa niya ako ng tingin na para bang isa akong basura. Nanguupo na ako sa tabi ng boss ko na patingin ito sa akin. Doon ka na lang umupo, Miss Bernabe. Utos sa akin ni Sir Nico. Itinuro niya ang katabing lamesa na medyo malapit sa akin na upuan ng babae. I-take note mo na lang ang mga importante pag-uusapan namin. Sabi ni Sir Nico kaya sumunod na lamang ako. Makalipas ang ilang minuto, wala naman silang pinag-usapan about sa business. Kung hindi ang mga nakaraan nila. Kung makatawa naman ang babae, halos yumugyog na ang dibdib nito. Napatingin ako sa notebook ko. Wala man lang kalaman-laman. Nagugutom na din ako. Hindi ako nagmerienda dahil naabutan na ng break time nung papunta na kami. Nakita kong kumakain na ang dalawa. Hindi man lang sila nag-alo kahit kape lang. Ano pa bang aasahan ko sa mayayaman na katulad nila? Isa lang akong basura sa paningin nila. Tumayo na ako para pumunta ng CR para maghilamos. Nahihilo na talaga ako. Where are you going? Tanong ni Sir. Sa CR lang po. Hindi na ito nagsalita, kaya dumiretso na ako. Feeling ko'y namumutla na ako. Pagkapasok sa loob, naghilamos ako para mawala ang hilo ko. Napatingin ako sa salamin. Maputla na nga ako. Kahit hindi ko alam kung safe inumin ng tubig dito sa CR ay uminom na ako. Uhaw na kasi ako. Pagkalabas ko'y biglang umikot ang paningin ko. Akala ko'y babagsak ako sa sahig pero hindi. May taong sumalo sa akin. Napamulat ako ng mata. Tumambad sa akin ang isang lalaki. Napakagwapo niya. Meron siyang blue na mata. Medyo may kakapalan ng kilay nito. May matangos na ilong. Napatingin ako sa labi nitong may kanipisan. Idagdag pa ang panakanakang buhok sa panga nito. Nakadagdag sa kagupuhan niya. Naku sir, sorry po. Hingim pa umanhin ko. Ngumiti ito sa akin. Are you alright? Tanong nito sa akin. Tumango lang ako. Nawala ang hilo ko dahil sa nasa harapan ko. May ibinigay na bottled water ang lalaki sa akin. Nahihiyaman ako'y kinuha ko na. Thank you. Pasasalamat ko. Tinungga ko ang bottled water dahil hindi ko na kayang uhaw ko. Dahil sa uhaw, naubos ko ang laman noon. I think na-dehydrate ka kaya ka nahilo. Are you hungry? Tanong ng lalaki. Hindi po sir. Salamat po sa pagtulong nyo at dito sa tubig. Sorry po, naubos ko na ang tubig nyo. Oh, by the way, I am Ethan Ricaforte. Pagpapakilala nito sa akin. Nakakahangang accent niya. Hindi ko alam kung anong lahi ng lalaking ito. I'm Grace Bernabe. Akala ko'y makikipagkamay ito sa akin pero kinuha niya ang kamay ko tinagkan. Pagkatapos noon ay ngumiti ito ng ubod tamis. Napatitig ako sa mukha ng lalaki. Napalingon kami pareho sa tumikim. We're leaving. Kaya pala ang tagal mo, nandito ka lang pala. Nakikipaglandian. It's not appropriate as your boss na ako pa maghihintay sa'yo. Parang gusto kong lumubog sa kinatatayuan ko dahil sa tinuran niya. Wala naman kaming ginagawang masama, Nico. You should not talk to her like that.
It doesn't mean you are the boss. You have the right to say bad words to your employee. You should respect her, just like you respect your woman. May pagka-sarcastic ang pagkakasabi ni Sir Ethan sa boss ko. Halos magapoy ang tingin ni Sir Nico sa amin. Sorry, Sir Nico. Hinging paumanhin ko. You should not say sorry to him because in the first place, we're not doing anything. We're just talking here. Sabi ni Sir Ethan sa akin. Tumalikod na ang boss ko at nag-walk out. Mauna na po ako, Sir Ethan. Paalam ko. Sunundan ko na lamang ang boss ko na palabas na ng restaurant. Pero ang ikinabigla ko nang iwanan ako ng boss ko. Bagsak ang balikat kong pumunta sa sakayan ng jeep. Wala akong pantaksi dahil kasya lang sa pamasahe ko sa jeep. Hey, Grace, hop in. Tawag sa akin ni Sir Ethan nang huminto sa tapat ko ang sasakyan nito. Nakakahiyaman pero kakapalan ko na mukha ko. Sumakay na din ako para makalibre ng pamasahe. Salamat sir. Nakakahiya naman po makikisakay pa ako. Sabi ko, it's okay. Mukhang iniwanan ka ng boss mo masungit. Bakit nagtsatsaga ka magtrabaho sa kanya? He doesn't deserve an employee like you. Sobrang bait at maganda pa. Napamaang ako sa sinabi niya sa akin. Kailangan ko po kasi ng trabaho. Nagbabayad pa ako ng utang. Paliwanag ko. I can help you. Pwede kitang i-hire as my secretary. Tama-tamang naghahanap ako. Napatingin ako sa kanya. Magandang offer iyon. Pero kailangan kong mapalapit sa anak ko. Kapag wala na ako doon, wala na akong pagkakataong makita ang anak ko. Pag-iisipan ko po. Sabi ko na lamang. Here's my business card. Kung nakapagdesisyon ka na, just call me. Nakangiting sabi nito. Tumango ako. Shit! Bakit ba nakikialam ang walang hiyang Ethan na iyon? Kahit kailan talaga pakialam merong gago. Sa sobrang visit ko, iniwanan ko si Grace. Binalikan ko siya pero nakita ko sumakay na ito sa sasakyan ni Ethan. Napahampas ako sa manibela ko. Umuwi akong wala sa mood. Hindi ko na din sinundo ang nobya ko. Naiinis ako sa kayabangan ng Ethan na iyon. Kahit kailan talaga, pinapainit niyang ulo ko. Sir, umiiyak po si baby. Hindi po mapatahan eh. Sabi ng nani na kinuha ko. Nagmadali akong pumunta sa taas para puntahan ang anak ko. Kinarga ko ito at hinele-hele. Pero ganoon pa din, iyak pa din ito ng iyak. May naisip akong isang tao na pwedeng makapagpapatahan dito. Kinuha ko ang cellphone ko, tinawagan ito. Hello? Come here to my house. I need you here. Inand call ko na. She will come. Your mommy, baby. Don't cry. Nawa ko sa itsura ng baby ko. Halos namumula na ang buong mukha sa kakaiyak. Kalahating oras ang nakalipas nang dumating na ang taong hinihintay ko. Grace. Tawag ko. Para namang na-estatwa ito sa pagkakatayo sa may pinto. Are you just standing there? Inis na sabi ko. Bigla naman itong natauhan. Lumapit ito sa kinaroroonan namin at kinuha sa akin ang anak ko. Ibinigay ko naman. Napalunok ako nang ilabas ni Grace ang dibdib nito. Tumigil sa pag-iyak ang anak ko nang dumada ito sa kanyang ina. Napakapit ang maliit na kamay ni Jala sa damit ng kanyang ina. Habang si Grace hindi magkamayaw sa kahaplos sa maliit na noon ng baby namin. Napaupo ko sa tabi niya. Pinanood ko lamang habang nagpapadede si Grace sa aming anak. Hindi ko na malayang napapangiti na pala ako. Napakasaya ko dahil sa wakas ay nahawakan at nakita ko ng anak ko. She is so beautiful. Nakuha niyang kulay ng mata ni Sir Nico. Hinaplos-aplos ko ang kanyang ulo. Nakatulog na ito matapos dumede sa dibdib ko. Buti may gatas pa ang dibdib ko. Akala ko ngayon wala na. Dahan-dahan kong inilapag sa crib ang anak ko. Nagpa siya ako lumabas ng silid. Nasalubong ko ang nani nito. Ma'am, pinapatawag po kayo ni Sir Nico. Nasa silid niya po siya. Sabi ng nani ng anak ko. Sige po, salamat.
Pinuntahan ko na ang tinuro niyang silid. Bakit kaya niya akong kakausapin? Kala ko uuwi na ako pagkatapos kong padadehin ng anak ko. Kumatok ako ng 3 beses sa pinto. Kahit wala pa siyang sinasabi, inopen ko na ito. Sir, pinapatawag niyo daw po ako? Sabi ko. Napalingon ito habang nakatayo paharap sa may bintana. May hawak itong goblet. I want you. Sabi nito sa mababang boses. Napalunok ako sa sinabi niya. Naligas ako sa pagkakatayo ko nang lumapit ito. Nagpunta siya sa may bandang likuran ko. Nagtaasan ang buhok ko sa batok nang hawiin ito ang buhok ko. Naramdaman ko ang init ng hininga niya sa batok ko. Napapikit ako nang dumampi ang labi niya sa leeg ko. Marin ako napakagat nang halikan niya ang balat ko. Nagpaubaya ako sa lahat ng kagustuhan niya. Wala naman akong magagawa. Kailangan kong bayaran pa ang natitirang pagkakautang ko sa kanya. Kaya wala akong karapatang magreklamo kung ano man ang naisin niyang gawin sa aking katawan. Lihim akong napaluha pagkatapos niya akong gamitin. Parang baliwala lang sa kanya kung nasaktan ako. Nagkapasa ako sa braso ko dahil sa higpit ng pagkakahawak niya. He also bite my lips, kaya nagkaroon ng sugat. Pwede ka nang umalis. Lock the door when you leave. Malamig na sabi nito. Tumayo na ito at pumasok sa bathroom. Hindi niya alintana kung nakahubad sa harapan ko. Habang nagbibihis ay napapangiwi ako sa sakit ng buong katawan ko. Wala nang masasakit pa sa pisikal na nararamdaman ng puso ko. Parang pinagpera-peraso. I've been broken into pieces. Isa lang akong maruming babae sa paningin niya. Napatukod ako ng 2 kong kamay sa countertop ng sink. Napatingin ako sa salamin. Hindi ko dapat nararamdaman ng guilt dahil nasasaktan ko si Grace. Bayarang babae siya. Kaya kahit saktan ko siya o kahit anong gusto kong gawin sa kanya, bayad lahat ng iyon. Tinapos ko na ang paglilinis ng katawan ko. Pinuntahan ko ang anak ko na natutulog na sa crib. Napangiti ako nang makita ko siya. Kamukhang kamukha ko ang anak ko. She got the color of my eyes. Hinaplos ko ang maliit nitong pisngi. Hinagkan ko ang kanyang noo. Habang nakahiga, hindi ko maiwasang isipin si Grace. Napapikit ako nang maalala ko kung paano ito nasaktan sa ginawa ko. Napabangon ako, bigla. Bakit ko ba iniisip ko nasasaktan ng babaeng iyon? Napahagod ako sa mukha ko. Nagulat ako nang mabungaran ko ang ex-girlfriend ko na nasa loob ng opisina ko. Napatayo ito nang makita niya akong pumasok. What are you doing here, bitch? Galit na sabi ko. Ang kapal na mukha niya na magpakita pa sa akin. I'm here para makapag-ayos. I know malaki ang kasalanan ko sa'yo. Please, ayusin natin ang lahat. Pakiusap nito. Napatawa ko nang nakakaloko. Hindi ka ba nakakaintindi sa sinabi ko noon na nakipaghiwalay ka sa akin? Oras na umalis ka sa buhay ko, wag na wag ka nang babalik. Halos lumabas ang ugat ko sa leeg. Sobrang pagkasok lamang nararamdaman ko para sa kanya. To the point na ayaw ko na siyang makita. Ikaw ang mahal ko. Nagkamali ako sa desisyon ko. Sa pinili ko. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hinawakan niya ang braso ko. Iwinaksi ko iyon. Nandidiri ako sa kanya. Bakit ko nga ba minahal ang babaeng ito? Bakit? Wala ka nang makuhang pera sa matandang napili mo? Wala ka nang mahihita sa akin. Kahit lumuhod ka pa dyan sa harapan ko o lumuha ka pa ng dugo, hindi na kita tatanggapin. And for your information, I'm actually in a relationship right now. And I am so much happier. Get out! I don't want to see your face. Galit na ani ko dito. Wala na itong nagawa kung hindi lumabas ng opisina ko. Grace! Sigaw ko sa secretary ko. Sir, bakit po? Napatingin ako sa labi nitong may sugat. Napabaling sa iba ang tingin ko. Susunod na pumunta ang babae yun dito. Don't let her in. Tinaasan ko ito ng kilay nang hindi pa ito umaalis. Ano bang ginagawa mo dito? Lumabas ka na! Singal ko sa kanya. Natataranta itong lumabas na opisina ko. Pinapainit nila ang ulo ko.
Nakita ko ang phone ko na umiilaw. Napangiti ako na makita kong tumatawag ang girlfriend ko. Hey sweetie. Yes, I thought you after work. Okay, I love you too. Pagka-end call ko'y napasulyap ako sa may pinto. Nakita ko nakatayo si Grace. Anong kailangan mo? Tanong ko habang kunot na kunot ang noo ko. Ibibigay ko lang po itong pipirmahan nyo. Inilapag niya sa table ang folder. Sumenyas akong lumabas na siya. Sinundo ko ang girlfriend kong si Colleen sa flower shop nito. Nagkakilala kami nang bumili ako ng bulaklak sa shop nito para sa ex-girlfriend ko noon. Naging magkaibigan kaming dalawa at kalaunan nagkapalagayan ng loob. Nagustuhan ko sa kanya ang pagiging sweet nito. Nang nag-break kami ng ex ko, nagpa siya akong ligawan siya. Hindi naman nagtagal, sinagot naman niya ako. Halos 1 year na pala kami ngayon. Balak ko na din mag-propose sa kanya para magkaroon na ng ina ang anak ko. Nakapasok na kami sa restaurant. Napatingin ako sa paligid. Medyo madami ang mga kumakain ngayon. Friday kasi kaya madaming tao. Butit nakapagpa-reserve ako kanina ng maaga. Sinamahan kami ng staff ng restaurant sa table na pinareserve ko. How was your day, sweetie? Nakangiting tanong ko. Medyo busy. Madaming orders ng flowers ngayon. Madami yata ang may birthday at nagsaselebrate ng anniversary ngayon. Natatawang sabi nito. Nawala ang ngiti nito nang may nakatayong lalaki sa may harapan namin. Nakatitig ito kay Colleen. Nagsalubong ang kilay ko na makita kong may kasama itong babae. Walang iba kung hindi si Grace. Biglang kumulo ang dugo ko nang mapansin kong nakahawak sa kamay ni Grace si Ethan. Oh, what a small world. Dito din pala kayo kumakain? Sabi ni Ethan. Napatingin ito kay Colleen na hindi makatingin sa lalaking kinabubusitan ko. Hi Colleen, long time no see. Magkakilala pala silang dalawa. Hi, tipid na sabi nito. Oh, baka nakakastorbo na kami sa date nyo. Well, paalis na din naman na kami. Ni Grace, enjoy your date. Tinignan ako ni Ethan na parang may malaki akong kasalanan. Sinalubong ko din ang masamang tingin na lalaking mayabang na ito. You know him?